So narito ang mga kilalang sampung sayaw dito ayon sa Pilipinas at kung saan sila nagsimula. Number 1, yung tinikling. So saan nga po nagmula yung tinikling? Nagmula ang tinikling sa sayaw doon sa may Leyte. Maikling paglalarawan, ito ay pinakilalang folk dance sa Pilipinas. So gumagaya siya sa galaw ng tinikling o isang uri ng ibon na umiiwas sa mga lambat o kawawang pinapadyak. Gumagamit ito ng dalawang mahabang kawayan at pinapadyak, tinatap at tinadugtungan ng ritmong habang sumasayaw ang mga mananayaw sa pagitan. Pangalawa naman natin is yung singkil. Ang singkil ay galing sa sayaw ng Mindanao. Isang sayaw na nagmula sa epekong bayang darangin na ipinapakita nito ang kwento at prinsesang si Kandingan na umiiwas sa mga dumadaan na kawayan habang naglalakad sa isang kagubatan. Mas sophisticado at marangya ang version nito kumpara sa tinikling at kadalasang isinasayaw ng mga babae na may abaniko at kapanilya sa mga bituin. Sa ilaw. Ang pagdangong ilaw ay nagmula sa Lubang Islands or sa Mindoro. Isang masiglang sayaw na nagmula sa Espanyol at Pandango. Ang mga mananayaw ay sumasayaw habang nagbalansin ng mga tingkoy or lampara na may langis. So sa mga kanilang ulo at sa likod ng bawat kamay, isang kahangang nagpapakita ng koordinasyon at balanse. So dito daw po sa number 3 sa Pandango sa ilaw, nilalagyan ng ilaw yung kanilang ulo tapos sumasayaw sila na may langis. Number 4, yung Carinyosa. So, saan galing ba ang Carinyosa? Sa Carinyosa ay nagmula sa sayaw ng Panay Islands. So, ang pangalan nito ay nangunghulugang madalang o mapagmahal. Ito ay sayaw ng panlilingaw or panliligaw ng may mga paggalaw ang mapanakit at hiyaan sa paglalambingan. Ang pangunahing pros nito ay ang panyo at abaniko. Ito ay itinuturing bilang pambansang sayaw ng Pilipinas. 5. Maglalatik. So, ang maglalatik ay sayaw mula sa Binyan, Laguna. Isang masigla at maskulado na sayaw ng mga lalaki na naglalarawan ng mga labanan para sa latik. Ang mga namuang sapal pagkatapos ay pakuluan ng gata. So, ang mga mananayaw ay nakasuot ng mga kabibe ng nyog at nakatali sa kanilang katawan ng pinapalo at pinapadyak upang lumikha ng tripo. Ito po yun yung mga gata ng nyog, yung tawag natin baon, nilalagay po nila sa katawan nila, tapos pinapaano-ano po nila yun, pinapatugtog, parang pinaghahampas-hampas po nila yun. So yung sayaw na po yun ay maglalatig na galing sa Binyan, Laguna. 6 na tayo guys, ang Corazza. So ang Corazza ay galing sa Bohol. So isang masayang sayaw, panlipunan at kadalasang isinasagawa sa mga kasalan at pistang bayan. Nagpapakita ito ng paglalambing at panginibig sa pamamagitan ng masigla at pinsay maliksing galaw, kasabay ng mabilis na tugtugin. So, yung sayaw daw po ng Corazza ay sinasayaw sa piyesta or sa mga kasalang bayan. So, ito po yung sinasayawan ng mga bagong kasal para sila bigyan ng pera. Sumasayaw po sila sa gitna ng mga bisita nila. Tapos may mga naglalagay po ng pera habang sumasayaw po sila. Ang pantomina. So, ang pantomina ay galing sa sayaw doon sa Bicol region. So, kilala rin ito bilang sayaw na salumpati. Ito ay isang tradisyon na sayaw at kasal na sumasimbolo sa pag-ibig at pagsasama ng mag-asawa. Pinapakita nito ang paghahabol at paglalambing ng isang lalaki at babaeng mananayaw. Ito daw po is sinasayaw din ng mga bagong kasal or yung mga sasayaw po nila sa reception nila, na yung isang babae sumasayaw, tapos habang sumasayaw yung babae, parang hinahabol siya nung group niya. Number 8 natin yung bangaw, or sa English ay pot dance. So, pinagmulan po ito ng Cordillera Administrative Region or Party Core ng mga Kalinga. Also, isang sayaw ng mga babaeng Kalinga na nagpapakita ng grasya at lakas. Sumasayaw sila habang nagbabalansi ng mga banga o mga palayok sa kanilang ulo na naglalarawan sa pag-araw-araw na gawaing pagkuha ng tubig sa ilog. So ito naman pong banga, pot dance, yung parang may sumasayaw po na may hawak, ay na may ano po na banga sa kanila habang sumasayaw po sila. So parang nagiging balance po sila doon. So parang gawain po nila sa pagkuha ng tubig mula sa ilog. So last two natin guys yung itik-itik. So, itik-itik ay from Surigao del Sur, Mindanao.
So, sinasabing nagmula sa sayaw ng isang babaeng nangangalagang kanang na ginagaya ng mga kilos ng isang itik or pato. Ang sayaw ay puno na maliliit na pag-agoy, nagwawagayway ng mga kamay at mabilis sa pagtapak ng paa na parang kumakayod. Ito pong itik-itik ay sayaw ng parang sinauna ding sayaw mula din po siya sa Batangas. Yung may ganun-ganon po siya. Mostly po, sayaw ng itik po, yung mga galaw-galaw po ng itik, yun po yung nagpapagalaw ng dance po nila. Number 10, sayaw sa bangko or sa English ay bench dance. Ang bench dance ay from Pangasinan. So, isang sayaw na nangangailangan ng mahusay na balanse at koordinasyon. Ang mga mananayaw ay sumasayaw sa ibabaw ng isang makitig na bangka or bangko na gumagawa ng mga komplikadong hakbang paglukso at paglipat ng peso na hindi nahuhulog. So, dito po yung sayaw na to parang balanse lang din po yung kailangan. So, information lang guys din, ang Pilipinas ay may daan-daang tututubog sayaw mula sa iba't ibang relihiyon o pangkat etniko. Ang listahang ito ay kumakatawan lamang sa ilan sa mga kinilala at madalas at tinuro sa mga paralan ng mga bawat sayaw ay may makulay na salamin. Ang basaw ay ang kasaysayan pang araw-araw ng buhay at kultura ng lugar na pinagmula natin. So yung sampu na nakuha ko po ay iilan lamang yon. So ang sabi po dito may daang-daang katutubong sayaw mula sa relihiyon o pangkat etniko. So dito po sa Pilipinas natin ay may 100 na katutubong sayaw. So, biruin mo yun guys, sa kultura pala ng Pilipinas, ang dami na nagawang sayaw. Sa katutubong mismo natin, mula talaga sa Pilipinas, mula talaga sa mga Pilipino. So, ayun guys, sana may natutunan kayo dun sa 10 nakuha kong Philippine folk dance